Okay, pero buti na lang, ha? Buti na lang. Ha? Buti na lang sa majority sa Senado walang hudas. Oh, pero diyan sa Italy meron, ha? Ay, mali. Di pala Italy, sorry. Paris, France pala, Paris, France. Dali, tama ba? Oo nga, Paris. Ay! Oo, tama. Paris pala, Paris. Pasensya na, nalilito ako minsan sa Paris at saka sa Italy. Magkakamoy. Biro lang. Okay, anyway, pag-usapan na natin. Sino ba nagsabi na walang eleksyon at anong gagawin nila? Oh, ito, walang iba kundi si Senator Amy Marcos. Pasok. Senator. Sa mayorya. Kaya Wait. si Lito, si Ropi, Jingkoy, il-expend na muna namin yung sarili namin. Pero talagang kakaiba itong nangyari sa Senado. Siyang linusog kami ng NBI. Ano nangyari? Ayan. Bago natin pag-usapan yung paglusob, Senator Amy, ha? Ito talagang usap-usapan hanggang ngayon. Mas masahol pa kay Judas. Yon. Yung maghuhudas sa amin. Yon. Dyan sa inyong grupo sa Mayorya, Senator Amy, meron nga bang naghudas na o maghuhudas pa lang? Wala, matatag. Solid Matatag, na solid ang yun. 13 senators namin sa Solid na solid, palakpakan. Chis Escudero, solid tayo, ha? Huwag kang mabibitaw. Jingo Estrada, solid tayo. Huwag kang bibitaw. Oy, kumare, huwag kang bibitaw. At saka syempre, yung iba pa, sino ba? Kayong mga nababalita, alam naman natin, si Villar, yan. Huwag kayong bibitaw, ha? Kayong dalawa dyan. Stay put lang kayo dyan. Kung hindi, naku po, susumbong kayo sa tatay. Pag kayo bumitaw, naku, yari kayo sa akin, ha? Huwag kayo bibitaw dyan. Hindi kasi yung iba, ano naman yan eh. Siyempre, alam naman, hindi naman bibitaw yan si Bato, si Pia Cayetano, at saka yung si Bongo, at saka sino pa ba, si Senator Robin. Hindi yan, talaga solido. Tsaka si Marcoleta, o si Senator Amy. Yung the rest, yun yung medyo nanggaling sa ibang partido. At alam naman natin, hindi sila yung talagang Duterte. Pero gayon pa man, para sila sa bayan, kaya sila naandi dito. Kaya palakpakan natin. Hindi, totoo naman. Alam mo, pag ikaw nasa bayan ka talaga, dito ka talaga papanig eh. Kasi alam mo, tinatarantado talaga tayo ng gobyerno ng to. Alam talaga natin na ginagago tayo. Diba? Mantakin mo. Ito ha, tinan mo to. Makinig kayo. Isipin mo mga kababayan ha. Sa dami-dami ng i-issuehan ng warrant, ididemanda. Sino? Oh. Una, nilabas yung kay Jinggoy. Putang ina ni isang Sorry. Simasen. Hindi, di ba, isipin nyo to. Makinig kayo mabuti. Ang sa flood control, sino dinemanda? Si Senator, dating Senador Bong Revilla. Di ba? Mantakin mo ha, ang tama nga yung sinasabi ni Sir Jack taga Cavite. Pero yung flood control na binibintang sa kanya, Bulacan. Anong katarantaduhan yon? Di ba? So, napakalabo, di ba? So, doon pa lang malabo na. Ayun si Jinggoy. Di ba? Isa pa yan. Bakit kanyo? Kasi nasa majority yan. Bakit? Ang hindi natin maintindihan ito. Sa dami ng kontraktor na kongresista na ang dami nilang allocation. Mantakin mo, congressman ka. Nag-allocate ka. Tapos ikaw pa yung kontraktor. Tapos hindi ka na demanda. Pasensya na po pero medyo matinding kalokohan ho yan. Sana kung ang dami yung kontraktor yan. Sino ho ba nagsabi? Kami po ba? Kami po bang mga Duterte, nasa sa side ng Duterte? Hindi ho. Mismo yung presidente ninyong sinasamba ninyo, sinabi na maraming kontraktor. Pinangalanan niya yung mga kontraktor. ICI nagsabi mismo ng mga congressman na kontraktor. Pero hindi kinasuhan. Mantakin mo, ikaw na yung nagbigay ng allocation, ikaw pa yung kontraktor, ikaw pa yung hindi nakasuhan. Yung mga bintang-bintang lang na mga opisyal ng gobyerno, syempre, pambihira, ito tingnan nyo ito mabuti Ikaw taga-gobyerno. May kasalanan, nagnakaw ka, aminado ka, nagsoli ka ng pera. So, tulad ni Bernardo, Yusek Bernardo, taga-DPWH, umamin siya. Nagsoli siya ng pera. Tapos ngayon gagawing state witness. Tapos ituturo yung mga nandun sa kalaban ng administrasyon. Hindi ba obvious yun? Hindi ba obvious yun na tangina inutusan ka? Inutusan ka na ituro yung mga nasa kalaban, tapos ikaw, libre ka na sa pananagutan. State witness ka na. Di ba napaka-obvious naman po niyan? Ganyan nung ginagawa dito sa ating bayan. Kaya nga, bakit? Bakit inuubos ang kalaban? Ito ang dahilan.
Itong sinasabi ni Senator Amy. O, pasok. Mayorya. Kaya lang, maya-maya, kinugulo kami. Natuklasan ko na talaga naman mabigat kasi ang nakapusta dito sa liderato ng Senado. Nako po, Bago patay pa tayo pala dyan. kami nagtipon-tipon, talagang meron na silang usap-usapan. Hindi lang yung aresto ni Senator Bato. Medyo isa lang yon, cover story lang yon. Yung pala, Nako. may usap-usapan na bago magbotohan sa Kongreso na kinakailangan daw, eto yung meeting ng liderato noon, ng Senado, ng liderato ng Kongreso, ng mga administrasyon, cabinet officials at iba pang negosyante, na kinakailangan daw kung hindi daw at hindi daw lulusot yung impeachment kasi wala nang boto sa Senado, baka tapos mananalo pa si VP Sara sa 2028, ang gagawin na lang talaga papalitan ang konstitusyon. Dadagdagan ng 3 taon ang kasalukuyang kongresista at pati na rin ang Pangulo. Ikakasanan nila ang CONAS saan ang eleksyon ay para na lamang lokal na posisyon. Extension. Grabe, oh. Lokal na posisyon na lang. No eleksyon sa national. Oh, hindi ka ba papayag? Bakit? Senator ka. Madadagdagan ka, hindi ka na kailangan gumastos. Remember. Hindi kasi valid yung logic na, hindi, mananalo naman, mga kilala naman kami. Yung sa minority. Hindi yun. Ang issue dyan, yung gastos. Tandaan ninyo, di ba? Ang sabi nga nila, for you to be able to have a chance of winning, you have to spend at least 500 million to be a senator. Ganun sa Pilipinas. Saan mo ngayon pupulutin yung lintik na 500 million na yan? Di ba? Mamamalimos ka sa mga negosyante. O, mahihirapan ka, trabaho yan, mahirap yan. Mag-iikot ka. O, malaking benepisyo sa'yo pagka no election. No election? Aba, extended version. O, matindi po yan. O, kaya nga, yan yung yan yung binabargain doon sa mga pinalilipat sa kabila. Dito sa kampo ng administrasyon. Para pag kayo lumipat, extended kayo for 3 years. Less gastos yan. Malaking bagay mga kababayan, hindi biro ang 3 years. Yung gastos na maliligtas nila dyan. Tuloy. Ng 3 taon. Tapos, papalsan pa daw yung edad ng Pangulo. Gagawin Nako! ng 50 years para hindi makasakbo at disqualified na si VP Sara. Yon. Alam mo naman si VP Sara Duterte, bata-bata pa yan di ba? Gagawin daw 50 years old ang default. Para bagang 49 pababa o 50 pababa. Hindi, 49 pababa. Hindi pa pwedeng tumakbong presidente. Kailangan 50 pataas. Hindi pa aabot si VP Sara Duterte doon. Ganon nila winawalang niya ang eleksyon natin. Ganon nila wawalang niyain. To the point kasi, ito kasi yan wala talagang panlaban kay VP Sara Duterte. Number 1, ayaw talaga ni Leni Robredo. Ayan, naririnig ko dun sa mga talagang malapit sa Robredo camp, ayaw talaga niya. Gusto niya munang ayusin. At pangalawa, hindi po kasi united ang Pinklawan at Dilawan. Totoo ito. Ito, nadidinig ko ito sa mga natin, sa mga talaban natin. Diyan sa palipaligid. Hindi po kasi united. Meron pang girian. As a matter of fact, si Leni Robredo bilang Pink at yung mga Dilaw, merong hindi pinagkakasunduan. Kaya, ayaw na lang muna ni Leni Robredo. Although they will support each other just in case somebody runs from their camp. Pero, hindi talaga sila yung united as tulad ng Duterte camp na talagang Duterte yan. Yung Duterte brand of leadership talagang united. Sa kanila, hindi daw. And because of that, ayaw ni Leni Robredo. Isa sa mga dahilan. Ewan ko kung ano yan, pero yan daw ang dahilan. Na isa sa mga dahilan kung bakit ayaw tumakbo. Ngayon, itong ang siste dito, dahil doon, wala talagang gustong tumakbo under the flagship, the side of Marcos. Kasi nga alam nilang suicide 'yun. Alam nilang suicide 'yun dahil sa totoo lang, ang may gusto kay Marcos siguro mga 5% na lang ng mga Pilipino. Tapos yung 3% doon bayad pa. Yung mga vlogger nila, yung vlogger nilang naglolokohan kasi meron silang pinuno na vlogger diyan na scammer. Yung hingi ng hingi. Hindi ko na sasabihin kung sino yung hingi na yon, scammer yan. Ang dami nang in-scam yan. As in siya yung namamagitan between the politician. Mahilig yan na name drop na mga politician from the Marcos side. Tapos siya yung kickback. Tapos barya lang ibibigay dun sa mga squammy niya na mga vlogger. Alam mo kung bakit. Kasi squammy naman yung mga yan Satisfied na sila sa mga barya, niloloko sila nung isang yon. Hindi nila alam yon
Eh, yan, kilala na yan. Booking na yan na nanloloko. Tapos, yung iba naman yung mga high-end na influencer. Nanloloko rin yun. Kaya nga papansinin mo, hindi sila ganun kasi nga, tingnan niyo yung mga vlogging na bobo. Alam niyo kung bakit? Eh kasi parang ganito yan may proyekto ang gobyerno. Oh, may kickback yung congressman. May kickback yung secretary. May kickback yung USEC. May kickback yung nag-allocate na politician. Oh. So, yung magagawa, sa tingin niyo magagawa? Ano na siya? Parang substandard na. Ika nga. So, pag substandard na yung magagawa, parang katulad din ng mga vloggers ni Marcos. So, yung middleman nila kumikickback. So, barya na lang yung natitira na ipamimigay doon sa mga vloggers. Tuloy, puro squammy yung mga kinukuha nila. Ito na lang, walang bobo to, okay lang yan. Papayag to sa ganitong amount kasi bobo naman to Ganun sila. Eh dahil nga sa ganun, kita ninyo, wala na talagang wala nang naniniwala sa kanila, wala nang panlaban si Marcos. Wala na talaga. Walang lalaban kay VP Sara Duterte. So the best way niyan, extend the term plus dagdagan mo yung edad para hindi umabot si VP Sara Duterte. Tapos, yun na. Dali na. Galit ang Pilipinas sa usapin ng term extension. Pipigilan ba natin sa kanilang karapatan? Wala na ba talagang kahihiyan? Self-perpetuation ang gimmick. Tapos, meron pang minamadali. Alam naman natin, nakailang report na walang gustong pumirma diyan sa Blue Ribbon. Paano? Talagang bumabaha ng ebidensya, tutol sa kay BBM, sa asawa, sa anak, kay Martin. Gusto na nilang tapusin ng madalian. Wag nang ituloy-tuloy pa ni Senator Marcoleta natin. At makukulong daw lahat ng kamag-anak ko. Takot na Nako, takot patay sila tayo dyan. Napakaraming gustong magsalita at nagpipresenta ng ebidensya. Tapos, papasok na naman tayo sa Hulyo ng mahiwagang budget. Ayan na naman, yung budget ng 2027 kung saan huhugutin lahat ng pera para sa darating na CONAS. Yung 2027 naman at 2028 para rin sa eleksyon kung hindi talaga matuloy ang CONAS na yan. Panghuli, syempre, andyan yung impeachment, guguluhin ng guguluhin, araw-araw tinatakot ng mga senador sa majority, sasampahan ng kaso, ikukulong, dadamputin. Alam natin, isang araw pa lang, si Senator Ding Jinggoy, katatapos lang ng botohan sa Senado, biglang sinampahan agad ng plunder. Ganun din si Senator Cheese, binasura na yung kaso sa COMELEC, biglang binuhay na ulit. Kaya talagang gipitan. Hindi kami magulo. Yung Solid 13, magulo sila. Bakit parang kinakabahan si Senator Marcoleta na baka daw maghudas? May mga maghudas o yun daw maghuhudas ay daig pa ni Judas. Mga ganyan. Kasi Lola, balita. kasi nga, Okay. gipit kami, hindi dahil naghuhudas yung ilan sa amin, kundi dahil talagang kinakasuhan ng lahat. Yun ang problema. Talagang tinatakot, mayat-mayat may tumatawag na cabinet member, mayat-maya may tigating mga negosyante, ang dami na nakisawsaw. Ala. At nakakatakot talaga. At higit sa lahat, syempre, kakabahan ka talaga pag may sumusunod sa'yo, katulad ni Nako. Robin. Ayan, si Bato. Sino ba Nako. naman hindi kakabahan? Sang katutak na buntot. Ang Nako. sumusunod kahit saan ka pumunta. Ayan sino ba yung cabinet member tsaka negosyanteng nakikialam, Senator Amy? Bahala ka na, magaling ka na sa DCRH sa Blight Eye. Alam na ninyo. Alam na ninyo yan. Kayo pa. Grabe, no? Sinusundan daw si Robin Padilla. Hindi, alam mo, normal yan. I mean, hindi ko sinasabing normal in a sense na normal. Pero normal sa administrasyon yan. Yung mapraning. Alam mo naman, pag may tama, praning talaga yan Oo. Talagang binabantayan. Kasi parang bagang ang dating sa kanila, talagang kalaban na si Bato. So kung sino man ang tumulong kay Bato, ano na rin yan, kriminal na rin. Parang ganun Pero bakit naman kasi kung solid talaga ang mayorya, bakit pa nagipag-usap yung iba at may mga proposal pang papayag silang lilipat basta yung isa doon pwedeng maghudas gagawing Senate President? Ay, may mga kwentong ganyan kasi nga napakanipis. Napakanipis nung mayorya, nasa 13 lang kami. Ayun pa, sadya pang dadamputin si Bato. Yung isa pa, kung ano-ano pang mga kaso. Kaya
tuloy-tuloy naman ang pakikiusap namin at nakaka-nervyos nung Lunes yung pakiramdam mo na talagang tensyonado lahat at hindi nagkikibuan, mainit ang ulo ng lahat. Gusto namin makipag-usap sa kanila. Hindi naman kami nandito para makipag-away, kundi palsan lamang yung liderato dahil sa isip namin, yung con-as na yan at yung pagpapahinto. Warning again. Ayan, mukhang mahina ang... nasa Ilocos po ba kayo? Ba mahina ba ang signal natin sa Ilocos? Hindi, nasa Makati lang ako. Sa signal sa Ilocos, basta walang bagyo. Anyway, so ang pinag-usapan natin kanina, Senator, ay bago tayo naputol ay yung nangyayari sa Senado. Pero nasaan ka nga ba? Ay, sabi mo, under attack, sinalakay ang Senado. Nasaan ka ba nung magkaroon ng putukan, Senator? I mean, nasa loob ka rin ba ng Senado? Wes, talagang under attack ang Senado ng NBI. Maliwanag yon. Nung nagkagulo, May 13 yon. Pero napumpisa talaga ang tensyon nung May 11. Nung dumating si Bato, tapos isipin mo ang kapal nila, hinabol si Bato doon sa hagdanan pa sa pasukan ng Senado. Rinesling si Bato. Ang kapakalakas ng love, i-wrestling ang Bato. Pagkatapos si Bato, dumating sa plenaryo para bumoto, duguan ng kamay. Kasi nga, tinakil-takil siya ng ilang tao. Ayun, yun ang umpisa noon, May 11. Pagkatapos, nagsipasok yung mga NBI, binugbog ba yung isang sauhan namin na ayaw magpapasok ng tao. Kasi mahigpit yan sa Senado, parang Congress, parang Malacanang, may sariling security. Bawal pumasok, miski PNP, basta hindi nagpahintulot. Ayun, pumasok sila, binugbog nila yung tao namin. Yung Sargento, si Terence Lim, bugbog sirado yung tao, dinala pa sa ospital. Ayan na, yung May 13 na. Lahat kami nagkakaukus, nandyan kami. Ito kasing laging kinakalimutan ng iba nating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga nagsasabi lamang na OA naman kasi yung naging reaction daw ng USAA. Bakit nag-warning shot? Yan yung yan yung script nila. Hindi naman dapat mag-warning shot. Unang-una, NBI kami. Unang-una, naka-uniforme kami. At hindi, ito yung matindi. Nilagpasan ni Remulla, ni John Vic Remulla, yung kwento na kung saan sinabi ni Aplaska na after the verbal, tsaka nag-warning shot. Verbal muna. Sinundan niya yung protocol at the same time, tsaka siya nag-warning shot. Ngayon, sabi niya ba, napaka exaggerated naman kasi bakit nag-warning shot. Remember, may nangyari nung Lunes. Bago natin kakalimutan yung nangyari nung Lunes. May precedence ho. Ano ba nangyari nung Lunes? Ultimong yung senador. Pinigilan. Nakipag-wrestling. When you say kasi wrestling, hindi ibig sabihin yan yung literal na wrestling. Kasi if you remember, Jacob wrestled with God. Okay? Hindi ibig sabihin yan bumaba ang Diyos, nakipag-wrestling ng ganun. Di ba? Hindi ibig sabihin nun ganun. Ang ibig lamang sabihin, nung pag-wrestling niya, pumalag si Bato kasi pinigilan na siya, hinawakan na siya. So pumalag siya. Hinabol. Ibig sabihin, ganun katindi yung desperasyon ng NBI para kunin si Bato. To the point, makikipaghabulan. Kasi, una, pumalag na siya yung senador di sana, tawag muna sila sa boss, paano yan? Pumalag hindi na namin umakyat na. Hindi pinasok sa loob ng Senado. Saan na lang bumitaw? Yung papasok na ng pintuan ng plenaryo. Doon na lang bumitaw. So, yan, number 1. Number 2, meron silang binitbit, binugbog, at muntikan ng isakay, muntikan ng kidnapin, yung isang USAA. Ibig sabihin, that's how violent they can be. Talagang bibit-bitin nila, bubugbugin nila. Ganun. So with that kind of precedence, with that kind of experience nung Monday, and now, they're fully armed. Remember, there is a CCTV. That CCTV na pinakita ni Remulla, although chap-chap yun, o splice, yung CCTV na yun, nakita ng mga USAA. Nakita ni USAA na how do you call this, si Aplaska. Ang sabi nga niya ang sabi kasi niya, bakit di ka kasi tumawag sa NBI para tanungin? Abay, baligtad. Tarantado ba kayo? Dapat yung NBI ang tumawag kay Aplaska. Aplaska, nandito lang kami sa labas, pinababantayan ng GSIS. Kaya lang, sabi nga nila, afterthought na yon yung babantayan yung at ginawang ano to, nanakawin ng mga senador. Biro nga ni Senator Amy, nanakawin namin yung painting. I mean, ang dapat nakikipag-coordinate ay hindi yung tao na naandun. Yun ay reaction na halimbawa lang,
ito nga example ni pangalan nito, ni Senator Cayetano. Sabi niya, gawin niyo yan sa Malacanang. Pupunta yung SWAT. Halimbawa lang, pupunta yung mga SWAT sa labas. Without coordinating with the PSG. What do you think will happen? Tapos, nagverbal sila. Sino kayo? SWAT kami. O, umalis kayo dyan. Baba nyo yung mga baril nyo. Umalis kayo dyan. Anong ginawa? Pumorma. Buti nga, winarning shot pa sila eh. Imagine niyo yung scenario na yun ha. O, the same thing. Lipat natin sa SC, sa Supreme Court. Sa Supreme Court, sa labas. Nagdatingan yung mga pulis. Nagdatingan yung pulis. Sabi ng mga pulis. May mga baril sila. May mga bit-bit. Madami sila. Hindi sila nakipag-coordinate sa security ng Supreme Court. Biglang tinanong sila, sino kayo? Hindi kayo nakipag-coordinate. Pulis kami. Umalis kayo dito, hindi kayo nakipag-coordinate. Walang coordination yung boss nyo sa amin. Kasi remember it happened many times. Di ba nakikita natin enkwentro ng NBI at taka ng PNP? Kasi parehong operation, hindi nag-coordinate. Kaya nga iniiwasan na yan eh. Nangyari na yan recent, di ba? Yung nag-barilan sila. Kasi nga there was no coordination. Sino dapat ang mag-coordinate? Yung pupunta doon sa lugar. Abay dapat, SWAT ka, pupunta ka ngayon sa Malacanang kasi pinababantayan sa inyo ng NCRPO. Halimbawa, NCRPO, nagpapabantay. O bantayan nyo yung Malacanang sa labas. Di ba dapat makikipag-coordinate yung NCRPO at sa PSG, commander? Sasabihin niya sa PSG commander, may info kami, may intel kami na meron tatay sa labas ng Malacanang. Babantayan namin. Tatawag ganyan siya sa PSG, sasabihin niya, oy, magbabantay kami dyan sa labas kasi merong intel kaming na-receive. It's not the other way around. May instance, eto nga aside from that, meron pang nangyari nung Lunes na nambugbog sila. So, hindi OA ang reaksyon ng USAA. That's my point. Sa loob ng Senate President's Office, pagkat inaambangan namin yung articles of impeachment, gusto kasi namin gawin na kagad, ayaw namin upuan, inaantay namin, darating na daw galing Congress. Biglang nagulat naman kami, kasi nagpuputukan na, 2 pinto lang, tama yung sinabi ni Senator Pia, kasama kaming lahat Andun kami, nagkakaukus tungkol sa impeachment, biglang may putukan. Ngayon, ang malaking issue, bakit daw ang security ng Senado ang unang nagpaputok? Kasi nga, ang problema, hindi ako abogado nila, sigurado ako na sila makakapagtanggol ng sarili nila, pero may nangyari na may nabugbog na sa kanila at meron ng duguan nga na senador. Kaya talagang hyper na kaming lahat noon. Tapos nagsipasok, nagbabarena pa ng pader galing sa GSIS. Isipin mo, kahapon sinabi ba naman na nanakawin daw namin yung painting ng GSIS? Pihilang buhay to. Binuhutas yung pader, tapos pilit na pumapasok. Ang dami na pala nila doon sa loob. Full arm, full gear. Naka-tactical gear sila, naka-long arms, nakakatakot tignan. Sinabi ng security namin, si Apraska, na umalis kayo dyan, umalis kayo. Ayaw umalis. Nagsisigawan sila, biglang nagpaputok. At yun nga, imbes na ibaba yung kanilang armas, nagpaputok din. Kaya nagpaputukan. 44 ang basyo na nakita. Ganun katindi. At hindi ako maniwala na nangyari ito sa Senado. At ang lapit-lapit namin, hindi biro talaga. Tapos nakakitang-kita kami. Isipin, ano nangyari? Kami sa ilalim ng mesa, patay yung Maraming makaladaga. Itong pinagpari, grabe ang NBI talaga. So, kayo ma'am, sumuot din sa ilalim ng lamesa nung nagkaputukan na, dumaparin kayo doon, ano? Internet. Ayan, oo nga, Senator. Senator, pati kayo po ay sumuot sa ilalim ng lamesa nung magkaputukan? Na naman, yung internet doon. Ayan, internet. Internet. Bakit mahina? Ayan na. Okay, Senator Amy, nung nagkaputukan, sumuot din kayo sa ilalim ng lamesa? Ayan na, babalikan natin mabigyan kay Senator Amy Marcos. Ayan na, Senator Amy, sige. Ayan. Kayo ba nung nagkaputukan, sumuot kayo sa ilalim ng lamesa? Dumapa kayo doon? Oo, kasi sabi sa kanila, sabi sa amin, lie low. So lumayo talaga kami sa kuan. Lumayo kami sa bintana, pinatay yung ilaw. Yung iba, katulad ko, talagang yumuko ako, nandun ako sa lamesa, at nagsuot na ako ng bulletproof. Talagang pumasok na yung security. Sabi, ma'am, mag-bulletproof ka na, putukan sa labas. At si Joel naman, pilit kaming kinakalma.
Sabi ni Senator Joel, huy, taga-Bukawi ako, fireworks lang yan. Sabi namin, huy, tumahimik ka, ang lakas-lakas, ang lapis-lapis. Ano ka ba nung bandang huli? Sabi nga niya, iba na to, iba na to. Ayun, tapos umiiyak na, nagsisigawan na yung mga media sa labas at pati yung mga secretary and staff. Mhm. Ayan, Kaya pinatapit talaga na may nangyari, hindi namin dinededma. Ewan ko ba, bakit sinasabi dinededma Yun. namin? Paano kami na magdededma? Lahat kami PTSD. Ito, issue ng DEDMA. Importante natin pag-usapan ito kasi may nagsasabi, mali lang daw intindi ni Pia Cayetano na sinabi ni Risa Ontiveros. Alam mo, hindi ho, kahit pagbalibaligtar rin nyo, mali pa rin talaga yung sinabi ni Ontiveros. Bakit? Ano ba sinabi niya? Parang ang sinasabi niya, binabaliwala ngayon, parang everything is normal. Kasi yan yung script nila eh. Remember, they have a script na bakit daw tumatawa pa doon sa mga picture after the siege. So, tila ang pinalalabas ay, tawag dito, drama stage. Yan yung pinalalabas nila eh. Yan yung kanilang propaganda. In-stage lang yan para makatakas si Bato. Tama, mali. Di ba? Kaya ngayon, ang akusasyon, naglalabasan yung mga picture, bakit nakasmile kayo after nyo masiege, malusob? Alam mo, hindi naman, yung picture can have different meaning. What if nung nagpicture, sandali, picture muna tayo. Di ba para kayong tanga? Even if after the siege, even if something happened, hindi naman ibig sabihin na, tara, selfie muna tayo. Kung ano yung atmosphere ngayon, ganun tayo dapat, dapat malungkot tayo, Hindi, di ba? Kahit pa paano, you would try your best to smile. Kasi may mga picture doon na nakasmile si Cayetano, tapos nandun si John Vic. Alam mo yun, una-una alam mo, if you would really meet SP Cayetano, si SP Cayetano po, napaka-ano niyan positive sa buhay. Kasi nga po, Christian siya, so ang pananaw niya sa lahat ng bagay, yan po pinahintulutan ng Panginoon at hindi dapat mag-worry. Although, there are times that you would have to be worried. Ganun kasi ang buhay. Di ba? Ang buhay parang si David. Alam niyo si David? Si David, happy yan Very passionate yan Si King David ng Psalm, sumulat ng karamihan doon sa Psalm. Ano siya masiyahin, di ba? Sumasayaw nga siya, ganyan. Pero there was a time na nagreklamo rin siya sa Panginoon nung hinahabol na siya. Nagtago siya sa cave. Pero sometimes you would realize kasi that emotion is just an impulse. Yung reaction mo doon sa pagkakataon. But eventually, pag nanalangin ka from your heart at ano mo yung Panginoon, doon ka marirelax Di ba? Kaya nga, di ba, sabi doon, do not worry, do not be anxious, but in everything by prayer, thanksgiving, and God's peace. Yan yung mahirap unawain ng mundo na to. Na amidst all what is happening right now, yung hirap ng buhay, yung trabaho, pagpapagod, you can smile. Di ba? You can have peace. Kaya nga, di ba, ang tawag dun sa ibang mga Christian si Raulo? Kasi, ba't ka nakatawa? May cancer ka na nga. Bakit ka masaya? Kasi when naiintindihan mo that God has a plan, you can smile. You can have peace. Kasi if galing sa Lord, dapat ka mag-smile. Dapat kang tanggapin mo na lang. Oo, sa simula, medyo mayayanig ka, pero makakatawa ka. So yan po yung script nila. Ang script nila, parang walang nangyari. And that part na parang walang nangyari, yan pumutok si Pia Cayetano. Sandali, hindi para sa amin parang walang nangyari, kaya tayo nagtuloy-tuloy. Kasi ngayon, papansinin ninyo ibang-iba ang response ni SP Cayetano sa ine-expect natin. Na dapat mag-retaliate. Ako rin, kahit ako Yun ang ine-expect ko di ba? Kaya nga yung video ko kahapon, yun din sinabi ko Dapat mag-retaliate, dapat mag-revenge, dapat magalit. Yan talaga Kaya lang, kung papansin ninyo, yung tao prudent pagdating sa ganyan, sa leadership. Hindi siya, hindi siya natitibag. Hindi, tuloy natin tong impeachment. Monday, nag-convene ng impeachment court. Tuesday, ayusin natin yung mga committee heads. Di ba? Sunod-sunod na, trabaho na. Kasi alam mo, yan si SP Cayetano. Trabaho iniisip. Ngayon, nami-misinterpret tuloy siya nitong Ontiveros ito. Bakit parang wala nangyayari? Epal kasi, bumigay tuloy yung kapatid ni SP. Hindi sa walang nangyari.
Kaya lang, people are expecting more from us na magtrabaho. Kasi ganito ganito makakatarantado yung mga demonyo na mga traidor sa bayan. Ganito sila kakatarantado. Pag diniscuss yung hearing, ang sasabihin nila, ang dami pang trabaho, dapat ayusin. Wag na, tsaka na yung hearing dyan sa NBI, tsaka kay Bato. Ang daming trabaho. O, di ba? Ganyan sila eh. Pero, pag hindi nag-hearing at nagtrabaho, bakit parang walang nangyari? O, kasi nga, you just... Bitter kasi kayo. Yun lang yun. Bitter kayo na naagawan kayo ng leadership sa Senado. Do you understand? Ganyan kayo ka-bitter. Lahat na makikita ninyo doon sa tao masama. Gusto mo example? Ganyan ka-bitter yung mga iniwan. Totoo yung mga iniwan ng jowa nila. Ganyan sila ka-bitter. Pag nag-sorry yung gagalit. Pag nag-move on, bakit ang bilis mo mag-move on? Yeah, ganyan eh. Pero pagka hindi nag-move on, mag-move on ka na. Bitter kasi. Yan si Ontiveros, bitter yan eh. Ang sabi ni Director Melville Matibag ng NBI, Senator Amy, kaya daw sila nagpunta ng Senado, ayan, nakausap din natin si President Vic Veloso ng GSIS. May mga tao doon na naka-G-Hub doon sa building nila sa GSIS. Kaya doon humingi ng tulong sa NBI. Nakakatawa naman sila yung Yun daw ang dahilan? Porket naka-G-Hub? Grabe naman diskriminasyon yan. Grabe naman. pag-usap sa amin, nandun na pala yung mga NDI nung umaga pa. Nung May 11, nandun na sila. Wala pang GSIS sa Excela. Nung May 13, umaga pa lang, nag-aaligid na sila. Yung sulat yung sulat ni GSIS, too late na hero naman, halatang halata eh. Alas 4, sabi ni Presidente, pinalayas na niya yung NBI. Pero, alas 5 lang dumating na nagpapasaklolo yung GSIS at nanakawin daw yung painting nila. Nakakatawa naman sila, napaka-late. At wala namang binanggit na painting na ipagtatanggol at may tangkang nakawin. Wala namang ganun eh. Parang excuse na lang after the fact. Nakakatawa nga eh. Pero, eto nga, talong-talo kami sa communication dahil lahat yan ang sinasabi. Ang hindi namin na-connect, meron palang balak na magkaroon ng PONAS. No, Agree ako dyan. Mahina kayo sa communication. Alam mo kung bakit? Hindi kasi kayo nagbabayad. Oh, which is good. Di ba? Kasi yung kabila nagbabayad. May mali-malita sila eh. Kaya kita ninyo, aktibo. Pati yung, pansin ninyo, iisa kwento at paulit-ulit yung media. Kaya nilang bayaran ng media eh. Kayo kasi hindi kayo nagbabayad ng media. Oh. Subukan nyo, hindi, ito. Bakit mainit ulo ko dyan? Kasi yung mga, pasensya na, excuse me pwedeng takpan nyo muna yung tenga ng mga anak ninyo ngayon makikinig sa part na to. Please lang, mga 1 minute, okay? Pakitakpan yung winading ako na kayo Kasi yung mga putang inang bayarang media na yan, yung mga pukinang inang mga media na yan, sa totoo lang, dati dirin-diri kayo kay Marcos. Dati lahat pinagbibintangan nyo, diktador, magnanakaw, lahat. Ngayon, pukin ang ina ninyo porket nakatanggap kayo ng maleta, kulang na lang, dilaan ninyo yung tumbong ni Marcos. Yan ang katotohanan. Huwag kayo magmaang-maangan. Dati dirin-diri kayo eh. Ngayon, putang ina ninyo eh. Halos supsupin nyo yung tumbong ni Marcos eh. Pag dumura siguro si Marcos, didilaan ninyo yung dura. Ganun kayo, mga medyang pukin ng inang bayaran kayo. Okay, balik na tayo sa mga bata.